Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Sabi ni Maria Lorecho, ano ba yung kay Captain? Oh, alam ko kakasuhan siya, di ba? O kinasuhan na ba siya? Inciting to sedition daw? Oh, yun katulad kay Erich Sylvester. Meron ba isa sa kongresista na imbestigahan ang pag-amin ni Tulfo na dapat expel siya, tanggalin siya, umamin siyang nag-TNT siya sa Amerika, paglabag yan sa batas. Pero ang totoo, hindi naman yun ang issue. Ang totoo, nag-falsificate siya, nag-fraud siya ng mga dokumento. Sabi ko nga, kukulang ang 200 years na kaparusahan kay Tulfo kapag siya ay nasusog at naparusahan. But I believe ang US government is working sa kanyang ginagawa. Kita ninyo, boboto na naman kayo ng Tulfo. Oh, may bahay, ang bahay ko pinabibenta niya dito sa Amerika, pero yung bahay pala niya 1.7 million. Almost 1.7 million cash pa na binili ni Erich Sylvester at ipinangalan sa kanyang asawang certified nursing assistant na sabi ko nga kahit nurses dito, kahit may negosyo, bihira, unless naman ko sobrang malaki talaga ng business mo, bihira ang makakabili ng cash na bahay, 1.7 million. Ganito kayo babuyin, mga kapalangga. Ganito kayo kawalang hiyain ng bangag na administrasyon na ito. Sa gadagang buto mga ganid, sabi ni Ma'am Melba, kainglit. 0 vote, Tulfo Brothers, sabi ni King Corn. Ayun na nga, talaga bang, alam mo, nakakahiya tayo mga Pilipino, nakakahiya sa inyo mga anak. Kasi ang yabang-yabang natin, proud to be proud Filipino, pag pumunta ka sa abroad, sumusunod ka sa batas, pero pagdating sa Pilipinas, wala kayong sinusunod. At hindi kayo nakikipaglaban sa inyong karapatan. Nasa mga kamay ninyo ang katapusan ni bangag. Okay, ganun pala itong TikTok. Okay, now I learned this from Attorney Vic. Pag gusto mo ituloy, ihilain mo lang to, okay? Tatapat mo lang yung shape. Okay, di ba? Ayan, ganun pala yon. Okay, no to Tulfo, sabi ni Reynaldo. Nakakagalit, sabi ni Jax. Hi, Jax, sir, how are you, palangga? What are we waiting for? Ayun na nga, kung merong dapat i-impeach dito si Bangag. Pero again, hindi tayo mananalo ngayon sa Congress. Pero, kung kayo ay magtipon-tipon, ayaw may manawagan na, no? At kayo ay sumayaw, kumanta ng bonggang-bongga. Sabi ko sa TikTok, huwag kayong pumasok, hindi ko kayo papapasukin dahil nag-simulcast tayo. Ay matatapos ito. Ito mga padala ni Lisa Tanas, mga hayop talaga to. Ayan, ibablock kita. Ayan. So anyway, mga kababayan, it's so tiring yung buhay nyo sa Pilipinas. Imagine nyo, habang kayo ay naghihirap, ang mga kongresista, ayun, nagpakasal si Mika Swansing sa Indonesia, ang anak ni Altenco sa Thailand. Kaya sabi ko, how can you promote tourism kung ang pinopromote nila ay ibang lahi? Sila mismo wala silang pagmamahal sa
ating turismo, sa ating mga magagandang tanawin. Tapos sila mananawagan, promote tourism. Kung sila mismo na mga taong gobyerno ayaw nilang magselebrar o mag-celebrate sa ating mga magagandang lokasyon, paano na lang ang ibang lahi? Why? Bakit bagsak ang turismo natin? Ulitin natin, takot. Takot ang mga foreigners pumunta sa atin dahil ang crime, kaliwat kanan at alam nila na ang presidente nila ay adik. At ang mga palangga ko ngayon na nanonood sa akin, yung mga umattend sa party, di ba? Ayaw, yung mga nababasa ko, ayaw nila munang umuwi sa Pilipinas hanggang si Bangag ang presidente. For 3 years, almost 3 years. Walang makitang ginawa si Bangag na malaking infrastruktura na nakinabang ang taong bayan. Now, ito, ang budget, national budget, bilyong-bilyong salapi ang in-insert doon, ang inilagay doon sa blankong papel, blankong line items na hindi nila ipinapaliwanag. Alam niyo, mga palangga, ito kasi yan si Lisa Tanas. Ganito kasi ang hayop na yan. Lahat gustong gapangin. Lahat gusto nilang bayaran. Ngayon, dahil hindi kayo kumikibo, sabi ko nga, doon sa pulburon, nalusutan nila, ang smuggling, nalusutan nila, ang kidnapping, nalusutan nila. Di ba? And now, eto, may mga diversion sila. Ganito yan, ay, wala naman yan. Babayaran ko lang yan. At yung mga Pilipino na yan, abala sila sa pagtatrabaho nila. Wala nga malamon yung mga yan, magra-rally-rally pa. Di ba? May mga narinig tayo, hindi kasi ako makapunta kasi nagtatrabaho tayo, o nagtatrabaho ako. Pero sana, pag dumating yung punto na manawagan, kung sino man ang manawagan na lahat kayo lumabas na, umabsent kayong lahat. Dahil yung isang araw ninyo na panghihinayangan, yun ang makakapagpalaya sa inyo sa mga bangag sa Malacanang. Yan ang isipin ninyo. Sabi ni Razida Abdullah, ang daming nawawalang bata sa Mindanao, araw-araw. Yan, ang anak ko takot na pumasok sa school. Hindi ito pinapansin ng gobyerno, wala nang matinong nangyayari sa ating bansa. Nakita nyo yan, mga palangga? Ito yung sinasabi ko sa inyo, gurguran dito, gurguran doon. Walang takot. Ina-address ba ni Bangag yan? Hindi. Anong pinagkakabalahan ng PNP? Anong pinagkakabalahan ng AFP? Nila na Browner Aw-Aw? Ang manggipit ng manggipit sa vlogger. Kung sabihin na nating nagkamali yung nag-post na siya ay na ospital dahil tanim information, mag-ingat kayo sa mga kapwa ko vloggers. Kaya hindi ako basta-basta nag-share. At hindi ako basta-basta nagpo-post kahit binibigyan niyo ako. Marami mga tanim, tanim information. Sabi na natin nagkamali. I don't know kasi hindi ko naman sinusundan yan si Torre. Nagkamali si Jason sa na yung picture na yon hindi pala siya. Pero according to his informant putting us ay na ospital. Paano naging libelous yun? Yes, nagkamali siya, pero hindi niyang intensyon na sirain o hindi niya intensyon na magpakalat ng kasinungalingan o marain si Torre. Sabi ko nga, sira na si Torre. Sira ka ng gunggong ka. Uling ka. Dapat sa'yo igatong. Buisit ka. Imagine mo magsispend ng pera para manggipit dahil sinabi na ng ospital lang. Libelous ba yon? Nakakamatay ba yon? Nakita nyo? Ganon kayo manggipit? O gayon, I'm talking to you mga palangga. Ginigipit kayo? Tapos wala kayong gagawin? Ay, ambot. Quanto PH, itigil uli yung wire transfer sa Pinas at wag nang magbayad ng tax, sabi ni Digong. Yeah, yun na nga. Sinabi ni Pangulong Duterte yan. Sana dumating ang panahon na Liza McQueen, gurgurin na lahat, firing squad. Dapat parusa sa mga crooks. Dapat talaga igatong, sabi ni Chito. Oo, uling yan eh. Yes, Arlene Masumara. Tawa si Palangga. Ma'am Rebecca Ogata, Rose Mostunen. Yes. Ano pa? Okay? Ngayon si Aimee, nag-iiwas pusoy ngayon.
Okay, nag-iwas yun, hindi naman ako pumirma. Aimee, kasama ka sa crime na ginagawa ng kapatid mo. May nagsabi na naman sa akin, magsasalita doon si Aimee, nasabi niya, adik yung kapatid niya. Huwag ka na magsalita, Aimee. Alam na naming adik yung kapatid mo. Puisit ka. Mga addictus. Basta mga bobo at pangit daw yung mga BBM supporters. Mga bangag. Gabaan unta sila. Sabi ni Suset, tanong, baka yung ginagawa ni Tora ay diversionary na naman yan kasi masyadong matunog ang pangalan ni Jason sa sabi ni Philippine Shin. Lahat naman yan ng angulo pwede mong tignan. Pero mga kababayan, ang si Tori na nga, na mauling, na masarap igatong, yan yung pang-ihaw, yung pang-gatong nyo sa inihaw nyo. Anyway, mga palangga, ang ginawa, yan Tori, sinabi ko na uling ka, masarap ka igatong. O, file ka na ng case. Puro kayo pananakot. O, bakit di ba totoo na uling ka? O. Diba? Ano ba siya? Anong klaseng uling? Low class. Di ba? Exile lahat ang mga Marcos never again. Actually, hindi na exile pa lang ka. Dapat yan gurgur. Gurgur dapat yan. Sabi ni Enteng, patuloy na sinasalaula at ginagahasa ang pera ng taong bayan. Sabi ko sa inyo, paulit-ulit na lang tayo. Kailangan nyo talaga manindigan. Unless na gusto nyo magpaalipin. Forever kayong magpaalipin. Ginagawa ni Heartbeat Tore sa KOJC na may nagurgur at pangaharas ng mga pulis, bakit di kinasuhan? Sabi ni Tata B. Aninian. I think may ongoing na case, mga palangga. Meron yan. Magpasa ka rin ng GAA mo. Tawagin mong Gurgur Appropriation Act, sabi ni Dense Scorpion. Yes. Hi, Orlando Nicolas. How are you? Ed De Leon. Sana ang mga totoong botante at totoong boboto sa May 2025 gamitin nila ang tamang kaisipan. Sana napiliin ang mga tamang kandidato mula sa nais maging konsyal, vice mayor. Yes, mga palangga. Kaso, kaya nga nila binubusog, actually hindi naman busog, binibigyan ng ayuda ang ating mga kawawang mga kababayan para iboboto sila or binibili ang boto nila. Ang katotohanan kasi sa atin, no, which is sad, di ba? Ang talagang mahihirap nating mga kababayan, kapit talaga sila sa patalino. Kaya nga ayaw budgetan ng malaki ng gobyerno ni Bangag ang education kasi ayaw niyang tumalino kayo. Siyempre, pag tumalino kayong lahat at ang mga anak ninyo ay magagaling, hindi na yan boboto ng mga artistang mga bangag. Hindi na yan boboto ng mga action star na wala namang ginagawa dyan sa gobyerno. Diba? So, kailangan natin ng mga matatalinong bata, pero kailan natin marireach yun? Pero ako, hindi na nga ako maasa dyan. RevGov na raw, sabi ni Erino Vlog TV. Pinaliwanag yan ni spokes Harry Roque, no? Pwede din yan. Okay? Lahat pwede mag-parliamentary, federal, pero kailangan munang tanggalin si Bangag. Kaya itong tipping point na ito, alright? Itong tipping point na ito ngayon, dyan sa bicameral committee report na yon, dapat umaksyon na kayo. Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang kailan kayo babuyin ng Bangag? Imagine nyo, pinaligtas nyo. Fireworks sa Malacanang. Party, local, foreign, Duran-Duran, at kung sino pa mga pumunta na iba, hindi natin alam. Travel ni Bangag. Multi-billion ang kanilang confidential fund. Tapos 125 million lang si Inday tinitira. Ano pa? Flood control, 200 plus, I believe, ang namatay. Hanggang ngayon, walang ayuda. Binigyan ng tag-isang sheet ng yero, takapirasong yero at isang kutsarang pako lang ang binigay sa inyo. Nasa hanggang ngayon, nagdudurusa pa rin kayo dahil sa baha. Tapos wala pa rin kayong gagawin. Talaga ba kayo ay martir? Martir ba talaga kayo? Takot ba kayo kay Bangag? Pwede sumagot kayo. Takot ba kayo sa isang butod? Sa isang Liza Tanas? Takot ba kayo sa 200? Hindi naman lahat yan kalaban ng bayan. 200,000 ba? Men and women? I mean PNP?
Takot ba kayo sa kanila? Ang power nyo lang, boses nyo. Magsalita kayo na tama na, sobra na. Sabi ni Gino, no to Pacquiao and Tulfo Brothers. Oo nga. Diba yun si Pacquiao? Bago mag-eleksyon, nagbigay-bigay na naman ng tig 1,000. Oh, di ba? Basta bago mag-eleksyon, mamimigay ng pera. After election, wala na uli. Magbibigay yan pag Pasko, pakitang tao. Anong gagawin ng mga yan? Imagine mo, ang tatalino ninyo, pamumunuan na kayo ng mga bobo. Ay, ambot. Ambot sa inyong lubot. Sabi ni Angeles Malabanan, Charles, paano magpi-people power lahat ng pera natin pinagsuhol ng mag-asawang Judas, adik at Satanas? You'll never know, Palangga. Ako naniniwala, ako napapantay ang paa ng mga yan. Papantay sa lupa. You'll never know, malapit na, di ba? Walang manggagago kung walang magpapagago, sabi ni Giorgino. Kaya gising na mga kababayan sa Pinas. Yeah, JV, gorgorin, palayasin sila, terminate na lahat. Yes. Sabi ni Sap, gusto po namin lumaban, pero paano? Well, yun na nga, kapag mayroong mga pagtitipon na may panawagan para palayasin ang mga bangag, go na kayo. Go kayo. Huwag ninyong hayaang hindi niyo paglalaban ang inyong mga sarili. Grabe ang ano na yan. Grabe ang bicameral report na yan. Yan ay malinaw na binubudol kayo. Okay? Ano to? Oh, sabi ni, ito wala, may statement si Amy. 2 dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. Yung gaan naman ang alam ko, inayos na ng Congress. Ay naku, Amy, tumigil ka na sa tanggol sa kakawatan ninyong pamilya. Buisit kayo. O, tingnan mo, naglabas na naman ng survey sila, o. Ano to? Bagsak daw si Inday, tapos mataas si Bangag. Pinagluloko kayo, tingnan mo si Bangag. Pag nagla-live si Bangag, marami pa tayong viewers, eh. Presidenteng Bangag yan. So, itong mga survey na ito ay mga what? Panglilin lang. Bukas na nga pala yung inauguration ni Lolo Trump dito. My God, tignan mo, oh. May nag-send sa akin 1 hour ago, oh. Nakakaawa kayo, mga palangga, oh. Babala. Okay, sensitibong balita. Wala ng julo at may malaking jiwa. Yan, dapat ganun basahin. Sa tiyan ng datnan ang bangkay ng 69 years old na lalaki sa loob mismo ng kanyang bahay sa Tagum, Davao. Natira ako sa Tagum, ha? Davao del Norte. Naku, talaga yung mga adik. Totoo ba ito? Lalaki, ginorgor. Sariling anak. Well, maaaring droga ang kadahilanan nito. Ganito na nangyayari sa Pilipinas. Nakakaawa kayo, mga palangga. Nakakaawa ang lupa niyong sinilangan. Bakit kamo? Wala nang pakialam sa inyo yung gobyerno ninyo. Tingnan natin to. Grabe. Hindi lang pala si Jason ang kakasuhan ni Tore. Marami pa daw ng mga vloggers. Anyway, mga palangga, kailan si Sibol, kailan magkakaroon ng umaga ang ating bayan? False Asia, sabi ni CG. Nagbabalik na mga adik. Kumusta ang inyong mga Kumusta ang inyong mga neighborhood? Barkadahan forever? Si Tamba at ko ang naglagay niyan. Ay, sila na nga palangga. Okay. Nag-survey. Ang survey nila ay katang-isip lamang, sabi ni Lab Manzo. Okay. Sinograles na bigay ng ayuda sa Davao City, tupad 5 kilogram na rice, akap, etc. Sabi ni Beth Filamo. Nograles is running for mayor. Think this is vote buying. Friend ko ang food poor.
So, ang Marcos administration po ay 3 taon na ngayon June. Bakit po ganito? So, isipin natin, magkano ba ang inilalaan natin sa napakaraming ayuda? 4Ps, ulitin ko, walang question dahil conditional cash transfer. Ito rin po ginagawa sa ilang pong mga papaunlad na bansa. At dito po sa atin, may mga waitlisted pa nga po dito, 434,000 mahigit na households. Milyon pong mga Pilipino yan na makikinabang. Okay, so kung meron kang 4Ps, yan po din ang susi para makahango sa kahirapan ng marami. Alright, maliban dyan, katakot-takot pa ang ayuda. Kasama na po itong akap. So kung ito po mga kapatid, ay ginawa nito po lamang buwan ng December 12 to 18. Disyembre. Nag-akap ka na last year Nag-AX ka na rin last year. Kung kikwentahin natin ito, ba't ganun? Ang sinasabi pa rin po ng marami sa ating mga kababayan, parang may disconnect, parang hindi nararamdaman. Kasi po, kung totoong nagkaroon ng epekto sa buhay ng mga mahihirap, yun laman lagi ang kanilang katwiran para sa mga mahihirap. Oo. Para sa mga poor at near poor. Yan. Sigurado ako ang Pangulong Marcos dito at ang kanyang mga advisors, baka nagkakamot ng ulo kung paano nila sasalagin to. Yan na. Di ba? Oo. Popogi ba kami dito sa mga patalastas araw-araw sa dyaryo na kung ano mga accomplishment? Oo. Based on facts and figures. Ano ba importante? 4Ps o AKAP o maging AX? Ito sigurado ka kasi may nagbabantay na mga social workers sa bawat sektor segmento ng komunidad. Ito may kondisyon muna bago mo bigyan ng tulong. Ito po ang pagbibigay nito automated na. Diba? Ito may administrative setup na. Ito pong AKAP allows. Binubuo pa lang yung guidelines nila. So meron ka ng tupad, meron ka ng AX, may AKAP ka pa. Bakit sinasabi na ng 63% ng mga Pilipino ay nagsasabing kami ay mahirap? Maliban dyan, tinanggalan mo pa ng pondo nung una, 89 billion, natigil lang 20 billion ng PhilHealth para po dito sa mga inuunan yung proyekto gaya po ng mga infrastructure daw sa DPWH. At ngayong pong taon at 2025, tinanggalan mo pa ng government subsidy. Zero subsidy for PhilHealth. Kahit na po, minamandato po sa batas under the sin tax law na obligadong ang 80% nito ay para sa kalusugan ng mga Pilipino. Saan mo na naman dadalhin ang pera? Ano ito? Flood control na sa mga kanayunan na hindi mo naman malaman kung saan. Ano ito? But wait, there's more. Diba? Isa rin po sa pinagdiskistahan na government-owned and controlled corporation, nito pong bumuo ng ating pambansang budget. At ito, hindi po ito ginalaw ng presidente. Yung pong ginawa nila na yung pong Philippine Deposit Insurance Corporation, yung mismo pong Deposit Insurance Fund ng PDIC, kinalikot nila at binawasan nila ng 107.23 billion pesos. Walang problema, sobra pa nga Okay, tama naman ito. Wala akong problema dito. Pinapayagan ba daw ito? Pinapayagan ito, pwede ito. Okay yun. Okay. Maliban na lamang kung meron kayong hawak na bolang kristal. Diba? Ang sinasabi po dito ng iba, talaga bang lahat na papakialaman nyo, pati itong PDIC fund? Okay, fine. Sige po, tayong lahat magdasal na walang tumama sa ating pandemya, na wala sa ating tumamang anumang financial crisis, na baka pag kinakailangan na po talaga na bayaran ng insurance ang mga depositors po ng bangko, magka-problema tayo. Huwag naman po sana mangyari yan, please. Naalala ho ninyo, yung financial crisis, hindi ho bang mga utang natin mga kapatid ay mayroon akong housing loan, Panginoon Diyos. Ang aking
16,000 na monthly amortization, umakit ng 47,000. Noong panahong yon. 97, malala ko 97 financial crisis. Huwag ko sana mangyari yan. Dahil kung mangyayari po yan, may problema po tayo. Dahil po dito sa pagkalikot ninyo sa pera ng PDIC, huwag naman tayong tamaan ng pandemya na naman dahil sa inyong pagkalikot na naman sa pera ng PhilHealth. Isang congressman ang nanampal ng SecGen. Sinampal yung SecGen. Kasampalan nun. Kung maalala po ninyo. May sampalan? Yes, sinampal niya. Pak! Oh, may vision nun. Natampal siya nung congressman at dati rin po siyang artista. Alright. Well, hopefully, ngayon, walang sampalan na mangyari. Ito yung mapag-usapan, hindi na umabot sa sampalan. Eh kung sampalin ka ng pera. Po pwedeng mangyari kung sakaling magtuloy itong impeachment. Yung isa na doon, yung binabanggit po ni SecGen Reginald Velasco kanina, na pagkalap nga po ng 1/3 ng boto ng mga miyembro po nitong Kamara. Yung pong binabanggit niya, ito ho yung express mode. Yan. Opo, hango din po sa rules ng Kamara. Hindi na po kinakailangan pa ng mga pagdinig. Yan din po ang dinaanan ng impeachment complaint nung panahon po ni Pangulong Joseph Estrada, if you remember. Yan din po ang dinaanan, I think, nung panahon po ni Chief Justice Renato Corona. Kung tama po ang aking pagkakaalala, kasi kung mali po ako, hindi po ako tama. Madali kang kausap. Okay? Napaka-importante po nito, ha? Kasi nga ang pinag-uusapan po natin dito ay yung disposition, no? Yung archive. Alam nga naman yan, i-archive mo lang. Kumbaga, opo. Bagamat may panawagan nga na wag na po daw itong ituloy at tayo po ay para sa kapayapaan, unity, mga ganun po mga panawagan. So ito ho naman din, sabi nga ni SecGen, ay papel din po ng Kamara de Representante na dapat din po natin siguro daw igalang, dapat nating igalang kasi nga bahagi ito ng demokrasya. Mga vanguard of democracy. Nako. Ano bang ibig sabihin ng vanguard? Sila ang mga walls Yan. to protect. Yan, to make sure, to make sure na talagang meron pa rin tayong tinatawag na equal branches Opo, nitong check and government. And balance. yan, check and balance, Sa that's the gobyerno. term. May demokrasya tayo eh. Di ba? Binoboto naman kami ng mga botante eh. Totoo bang demokrasya ang umiiral sa ating bansa? At kayo'y mabibigyan ng ilang pong pagpipilian nyo kung anong uri, kung anong forma ng pamamahala sa gobyerno ang umiiral sa bansang ito. Sabi ni Nanay Christie, tama ka anak. Panahon niya ni Manny Villar, speaker. Nanay, nagkasampalan nun. Kung maalala po ninyo. May sampalan? Yes, nagkasampalan. Buti wala pang social media noon. Nagkasampalan. Isang congressman ang nanampal ng SecGen. Sinampal yung SecGen. May ganon? Yes, yung visuals na, yung file video na, yung congressman nasa ibaba. Yung SecGen, tinatawag niyang ganun. Oo. Opo. Kasi nga, nagkakagulo na eh. Oo. Yung isang congressman, pabor kay dati Pangulong Estrada. Kumbaga, ano nangyayari ito? At tinatawag niya ngayon. Kilala ko yun eh. Dati siyang military general, sumalangit nawa. Sinampal niya, pak! May kasi nga nagkakagulo na yung panahon na iyon. At nailusot nga yung impeachment through that particular mode na duro-diretso na papunta ng Senado for the trial. Well, hopefully, ngayon, walang sampalan na mangyari. Hindi ba? Yun ang dasal natin. Ito yung mapag-usapan, hindi na umabot sa sampalan. Kung sapaling ka ng pera. Mahirap din yun. Depende kung saan galing ang pera. Okay. Akala ko kung dollar, iba usap. Ikaw talaga. Times 59. Oo, ang taas. Ang taas, Ang sakit, mga kapatid. Pero ito. Sinampal ka ng, ng isang bundle eh. Pak! Aray! Hindi ka nasaktan, mas natuwa ka. Tingin mo, oy, times 59, okay na rin. Okay pa rin siya. Depende pala kung anong currency ang isasampal sa'yo. Kung euro, ha? Ba? Malaki-laki din yan. Sergeant at Arms, I'm sorry, hindi SecGen. Opo, I sit down corrected. House Sergeant at Arms, yung tinampal nung panahon yun. Okay. I am